Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po nito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually giving me a privileged opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Choosing the Right Path to the One True Living God, o yung pagpili natin sa tamang daan patungo sa nag-iisang tunay na buhay na Diyos. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais po tayong i-guide ni Lord o bigyan ng patnubay at gabay upang patuloy po nating malaman o mapili yung tamang daan patungo sa Kanya. Marami po kasing mga tao, yung mga naliligaw, mga taong hindi po dumadaan dun sa daan na nais ng Diyos upang makilala natin siya ng lubusan. Maraming relihiyon sa mundo natin ngayon. Kaya kung hindi mo malalaman yung tamang daan at hindi mo pipiliin yung tamang daan, ay hindi mo makikilala ang tunay at nag-iisang buhay na Diyos. Ayan po. Ayon po dito sa Book of John, chapter 14, verse 6, nasusulat po dito, sino po ba yung tamang daan na dapat nating piliin upang patuloy po nating malaman na ang ating sinasambang Diyos ay tunay at totoo at buhay. John 14:6. Ito po ang tanging daan patungo sa nag-iisang tunay na Diyos na buhay. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan po, malinaw po dito sa John 14:6 na ang sabi po ng ating Panginoong Yesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw po ng John 14:6 na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang siyang nag-iisang daan patungo sa nag-iisang buhay na Diyos. Ayan po. Upang makasigurado po tayo na ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang ating sinasambang Diyos, ay dapat po nating kilalanin at tanggapin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay, sapagkat siya lang po ang nag-iisang daan patungo sa ating Ama. When you choose to walk in the right path, makakarating ka sa tamang destination mo. Ayan po, kapag pinili po daw natin yung tamang daan, makakarating po tayo sa tamang destination natin. Kung hinahangad po natin na makilala yung Diyos at makilala siya ng lubusan sa ating buhay at malaman natin na siya ang ating sinasamba, we need our Lord Jesus in our life. Dahil siya po ang siyang nag-iisang daan patungo sa Ama. Kaya po, kung tayo, mga tao ngayon, parang naguguluhan, bakit may Jesus pa? Di ba iisa lang yung Diyos? Diyan po maraming naliligaw yung mga maraming tao. Lalong-lalo na yung mga taong wala pong sapat na kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Mga taong wala pong ganung relasyon sa Diyos. Kaya po maraming naliligaw. Kaya maraming reliyon dito sa mundo natin. Bakit maraming tao yung maraming iba't iba yung mga Diyos na sinasamba nila? Because hindi po sila lumalakad sa tamang daan. At hindi nila pinili yung tamang daan. Yan po, they rejected Jesus their life. Kaya po naligaw sila. Kaya nasusulat po, ito po sa 1 chapter 5 verse 19. Dito po malinaw na malalaman natin bakit may Jesus. Bakit? 'Di ba? Sabi nila iisa lang daw yung Diyos, iisa lang dapat. Bakit may Jesus pa? Alam niyo po ba? Isa sa pinakamahalagang dahilan ng Diyos, bakit po ibinigay niya sa atin ang Panginoong Yesus? Ayan po, yung pinakaisang mahalagang dahilan din po ng ating Panginoong Diyos ay upang through Jesus, alam po natin na yung sinasamba natin ay tunay at buhay na Diyos.
yung totoong Diyos yung sinasamba natin. Kaya po, ipinagkaloob niya sa atin si Jesus para hindi po tayo maligaw. Para alam po natin na yung sinasamba natin, pinaglilingkuran nating Diyos ay totoo at buhay. Ganito po ang nasusulat sa verse 1, chapter 5:19, 5:20, 1 John chapter 5 verse 20, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ayan po yung isa sa pinaka main reason ng ating Diyos nang ipinagkaloob niya si Lord Jesus sa atin, na ipinadala niya si Lord Jesus sa atin, ay upang makilala natin. Di ba? Napakagandang salita. Ang sabi po, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng tamang pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan po, napakalinaw na only our Lord Jesus is the only way. At ito po ang tanging daan upang malaman natin na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay ang Diyos na buhay. Kaya po, sa isang mumunting simpleng mensaheng ipinagkaloob po sa oras ng ating Panginoong Diyos sa araw na to, ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po tayong magkaroon ng tamang pangunawa. Magkaroon po tayo ng tamang pagpili sa lahat ng mga linalakaran natin. Especially yung pagpili natin kung nagdi-desire ka na kilalanin yung tunay at buhay na Diyos. At wala pong ibang daan upang patuloy pong makilala ang Diyos na buhay, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Tandaan po natin, to be close, maraming naliligaw because they don't accept Jesus in their lives to be Savior and Lord. Kaya po maraming naliligaw sa mga Diyos-Diyosan dahil ayaw po nilang kilalanin at tanggapin ng Panginoong Hesus na siya lamang ang nag-iisang daan patungo sa Ama. Kaya po muli, naway patuloy pong bigyan po tayo ng pangunawa ng Diyos sa mensaheng ito at patuloy nating kilalanin ng mabuti ang ating Panginoong Hesus at patuloy po tayong magkaroon ng desire na patuloy na makilala ang tunay at buhay at makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Muli po, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.